sabi ni Paul, hindi tayo magpapagalingan, because we will complement one another. And then, ituturo ko sa inyo ang pinakamainam na paraan. Kaya nga, nag-come up tayo dun sa verse in 1 Corinthians chapter 12, verse 31. Ang sabi po doon, and yet I will show you the most excellent way. Ayan. Siguro naman ho, bago matapos, yung lumabas din. Ayan. Kaya, yan po ang title ng ating pag-uusapan. Itutuloy lang po natin, the most excellent way, part 2. Let's pray. Father, we praise and glorify your name. We honor and adore you. Truly, Lord, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Hayaan niyo pong mapuno kami ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo, the agape love. Thank you, Lord. We ask forgiveness sa aming mga kamalian, sa lahat naming kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Hugasan, linisin niyo po kami na inyong banal na dugo, Panginoong Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Today, Lord, we pray na ang inyo pong pagkilos ang aming maranasan. Holy Spirit, we pray, kayo po ang magturo sa aming lahat. Wala po kayong lalampasan. Kilusan niyo po kami. Pagpalain niyo po ng inyong salita ang bawat isa. And we declare your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Wala pong ibang mahayag, mataas, makilala, maparangalan sa aming kalagitnaan, kundi ang tanging pangalan mo lang, O Lord Jesus. Salamat po. We dedicate to you this day. We dedicate to you this Sunday service. Bless us, O Lord. At bunga na lang po yun, dahil una ka naming mapapagpala as we feast upon your word today. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. So last Sunday, napag-usapan natin the most excellent way at nakita po natin that the most excellent way is love. Pwede ba sabihin nga natin ulit lahat, the most excellent way is love. Kaya pala ang sabi ni Paul, kahit paanong galing mo dyan sa ginagawa mo, if you're doing it na walang pag-ibig, maliwala yan. Kahit paanong galing mo, husay mo, kahit pa magpakayaman-yaman ka, kung wala namang pag-ibig na nanalalaytay dyan sa iyong buhay, wala din. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, love is the most excellent way. At speaking of love, the Bible defines love in 1 Corinthians chapter 13. At alam naman natin, at lagi natin itong nai-quote, most especially during the month of February, na the love is patient, love is kind, and it is found in 1 Corinthians chapter 13, verse 4. At yun ang ating number 1. Love is patient. Everybody say, love is patient. Napag-usapan natin how to be patient. Napag-usapan natin last Sunday, paano minsan ang tao ay hindi nagiging patient. Kung gusto nyo pong marinig yun, dahil hindi ko na po yun itatackle today, pwede nyo pong balikan yung ating live last Sunday para naman marinig ninyo yung part 1 nito. At nahapyawan natin ng kaunti yung number 2, which is love is kind. Everybody say, love is kind. Again, in 1 Corinthians chapter 13, verse 4, it says, love is patient, love is kind. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang pag-ibig ay mabuti. Sa kabila naman, sabihin mo, ang pag-ibig ay mabait. Ayan. Nakakalungkot pong isipin, pero kapag ka ang naririnig natin ay yung salitang mabait, hindi tao ang pumapasok sa isip natin. Daga. Bakit gayon? Sa halip na tao, alam niyo po ba, na yung kabutihan ay supposed to be normal sa tao? Kaya ang dapat talaga, whenever we heard of the word mabait, dapat ang napasok na una sa isip natin ay tao. Pero ba't nga bagadaga? Kasi nga hindi na tayo sanay. Bakit? Bihira na daw ho ang tao talagang mabait. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, bihira na ang kagaya mong mabait. Yeah naman. Ano sabi? Ano sabi? Ay oo, tunay. Siya naman. Totoo ka dyan. Hayaan mo, after service, papakita ko sa iyo kung gaano ko kabait. Yun nga naman. Ayan. At napag-usapan natin last week, na ano ba yung mga katangian ng isang taong mabait?
Unang-unang nabanggit ko roon ay mahinahon. You still remember that? Pag nakakita ka ng taong mahinahon, laging ini-equate mo yon na siya'y mabait. Kasi kahirap nga namang paniwalaang yung tao ay mabait kung siya naman ay dagasaan ang kilos. Ano? Hoy, mabait naman yan. Mabait ga? Oo, durog yung nadaanan. Bait ga? At ano sabi natin? Hoy, huwag mo naman agad husgahan. Mabait ito. Ano sabi mo? Ha? Mabait talaga yan? Oo. Pag yan ay nakilala mo ng malapitan, makikilala mo siyang mabait talaga. Ano na masagot mo? Ay, hindi na. Sapat na yung aking nakita. Sapat na yung aking narinig. It is so hard to believe that a man or a woman ay mabait kung sila hindi mahinahon. Ang taong hindi mahinahon, laging mukhang may hinahamon. May laging nakaangil. Ano? Laging nakasinghal. May hinihingi lang, may tinatanong lang, akala mo lagi may kababag. So, ang hirap noon, yung pagka nga may kilala po tayong gayon, paalalahanan ninyo, sabihin ninyo, ang ugat. Yung kapag ka galiting-galaiti, agad ang mga ugat din banil agad. Alam niyo ba yung banil? Paalalahanan nyo, ang ugat, kita, marami kang nakain crispy pata kanina. Huminahon ka, wala namang kababag, hinahanap mo lang ang gunting, ha? At napakahirap kapag ka yung hindi mahinahon, ang nakaharap ay hindi rin mahinahon. Nakaw, pagalingan niya ng anting. Anting sa gigil. Ay di pataasan yan. Kaya napakahalaga talaga na kapag naka-encounter tayo nung hindi mahinahon, we will try our best na maging mahinahon. Pastor, bakit nga po pag ang nakaharap ko gigil na gigil? Bakit ako may good mood, ako nagagalit na rin agad, ako nagigigil na rin. Bakit po? Tanungin niyo ako, Pastor, bakit po ganun? Kasi, sabi po sa pag-aaral, yung atin daw pong brain, meron niyang mga mirror neurons kung tawagin. Everybody say mirror neurons. Ano yung mirror neurons? Ibig sabihin po noon, yung emosyon na na-encounter mo, minimimik ng iyong neurons, ng iyong mirror neurons, minimimik, ginagaya. Kaya ang tendency kapag ka nakaharap ka ng galit, ikay galit na galit din. On the other side, kapag, alam ko kayo mag-a-agree dito, yung naglalakad ka, at may nakasalubong kang hindi mo naman kilala, pero ngumiti sa'yo, di ba napapangiti ka din? Hindi ka? Sabay nung nakalampas, ano sabi mo? Pero, uy, be kind. Be kind. Pero napapangiti ka. Bakit? Kasi nga, yun yung emosyon na ibinato sa'yo, pinasa sa'yo, namimimik mo, nagagaya mo. Are you there? Ayun. Kaya ano kailangan natin gawin? Kapag may taong G na G, you know what I mean? Kapag may taong gigil na gigil, at hindi mahinahon, ang magiging tugon mo ay mahinahon. Ngayon, yung tipong, saan mo gana naman inilagay yung gunting? Dapat yung gunting ay ginagapos na diyan sa lalagyan at hindi na nawawala. Ano isasagot mo? Ano isasagot mo? Hindi, ikaw ang gumawa, ikaw ang nakaisip. Hindi. Ang isasagot mo, ay siya, mamaya hahanapin ko, ha? Kumain ka na ga. Ayan, gayon. Anong isasagot sa iyo, Nong? Hindi pa nga. Oo, hihinahon na yun. At tapos, hainan mo naman agad. Okay. Yan, kailangan nating huminahon.
Ano ba? Yang taong mabait, yan i-considerate. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, considerate. Ano ba yung pag sinabing considerate? Iniisip ang kapakanan at damdamin ng iba. Yan ang considerate. Ang taong mabait, considerate yan. Iniisip ang kapakanan at damdamin ng iba. Kaya kahit sa bawat gagawin o sasabihin, yun ay iniisip muna. Sabi nga dito sa atin sa Batangas, hindi banat ng banat, hindi dali ng dalay. Ano? Meron kasi talagang mga taong hindi mapigilan ng bibig. Walang pakialam sa damdamin ng kausap. Talaga namang sasabihin ko ang gusto kong sabihin. That kind of person ay hindi mabait. That kind of person is not kind. Bakit? Kasi ang kind, they consider the feelings of others. They're thinking first before they speak. They think first before they share something sa social media. They think first before they click. Naalaala ko na ako'y namamalingki nung, not this Friday, pero nung nakaraan. Mahilig po kasi kami doon sa patolang makinis. Ewan ko, parang ang narinig ko sa matatanda, ang tawag ay patulang uwak. Are you familiar with that? Kasi di ba may patolang yung rigid, yung may mga ano. Tapos may patolahong makinis. Pastor, baka naman huupo sinasabi niyo, hindi. Iba pa yung patolang makinis, yung hindi talaga siya gilay-gilay. Sinong nakakaalam noong sinasabi ko? Amen. Ayun, salamat sa tatlo. Kunyari, doon sa mga hindi alam, lalo yung hindi namamalingke, kunyari, nagkakaintindihan tayo. Basta patuloy yun. Ngayon, nung ako hinabili na, ako nananawad dahil sabi ng magtitinda ay 20 raw siya. Ay di ako naman nagtatanong, sabi ko Buseng, baka kaya mong ibigay ng 3.50. Ay, pumayag naman. Di ako naman tuwan-tuwa. I'm so happy ba? Makatawad din. Matutuwa ang asawa ko kung natawad na ako. Ay, di naman pinaplastic. Merong aling lumapit. Sumilip na gayon. Dumikit pa talaga sa amin gayon. At ang sabi, yung patulang ganyan, itinatapon lang sa amay. Karod. Samantalang ako'y tuwan-tuwa na nabili ko ng 50 pesos yung tatlo. Sabay babanatan ako ng gayon, babanatan ka ako at yung magtitinda na, yan ganyang patulay, tinatapon lang sa amin. Naku, alam nyo, sabay alis. Ano pong ginawa nyo, Pastor? Naku, katuturo ko lang Kung iba ang topic ko, naku. Hindi. Pinigilan ko talagang lingunin para hindi ko matanda na mukha. Pinigilan ko talagang lingunin. But this is my point. Hindi kind yung taong yun. Kasi she's not considering the feelings ng mga makakarinig. She's not thinking about her words before siya magsalita. Ngalingali kong habulin at sabihin, grabe naman kayo, ba't itinatapon ninyo? Di sana pinamigay nyo doon sa mga badyaw sa plaza. Ang dami-daming badyaw na gala sa rosaryo Sana binigay na lang ninyo roon. Kataasan kung ayaw kainin at inabot ng gulang, di makakapanghilod yung mga badyaw. Dahil yun pag natuyo yun yung nagiging panghilod. Di ba? Walang kasayang-sayang, ba't itatapon? Yung thinking, ba't itinatapon? Pero alam kong ibig niya sabihin, minamata niya. At tama naman, may mata naman ako. May mata rin yung magtitinda. So, I am healed, not really offended. Pero ako'y naaawa sa kanya. You know why? Kasi may mga pagkakataon na ang tao ay hindi kind at hindi niya yun alam unless may magpamukha sa kanya. Kaya ngayon, ipamukha mo dyan sa katabi mong siya'y mabait. Sabihin mo, kind ka. Ano sabi?
In Jesus' name. Okay. What else? Alam nyo, part din ng pagiging kind, pagiging considerate, yung hindi na nagbibiro sa itsura ng kapwa. Baka meron pa rito mga mabiro sa itsura, ha? Huwag naman na, tama na ha. Yung mga nagbibiro patungkol sa sizes. Huwag nang magbibiro patungkol sa mga timbang. Ha? Huwag mo nang bibiruin yung katabi mo tungkol sa timbang niya, ha? Parang ayaw nyo na makinig. Parang nag-i-enjoy pa kayo. Huwag namang, yung iba kasi kahigpit naman ng mga biro eh. Lagi naman mga sabi, talagang ayos na, panluwas na. Ano panluwas na? Huwag naman ang gayunan. Kaya ako sinasabi yon para maging aware tayo, baka akala natin yun ay kind. Minsan kasi akala natin biruan lang. Yung akala natin okay lang basta't natawa pa. Hindi natin alam, minsan natawa lang yan pero deep inside nasasaktan yan. Diba? Deep inside, very deep. Sa kapal nung dinaanan, very deep. Iisip na naman ninyo. Ay, wag na tayong magbibiro. Ha? Sabi nung isa, kaitim mo naman. Wag ka yung nagsabi, ang itim ng batok. Kaya, please lang ha. Lagi rin naman tayong may kapintasang atin. At saka, that man or that woman is trying his or her best to improve her or himself. Effort na. Talagang ang napansin mo pa rin yung hindi pa niya magawa ng paraan sa ngayon. Huwag naman ang gayon. Ganda na talaga naman kakisig-kisig na. Sabay biglang, ang ngipin, patingin ang ngipin. Huwag sa babait ka. Alam niyo ako meron isasuggest. This is a suggestion lang naman. Kayo pa rin ang masusunod. Kung meron kang napipintasan o meron kang nakikitang kapintas-pintas sa kapwa mo at hindi mo maiwasan o mapigilan ang bibig mong mamintas, make sure na after mong pintasan, ay ikaw rin ang gagawa ng kaparaanan para maiayos yon sa kanya. Kasi if you're not willing to be a blessing to that person, huwag mo nang sabihin. Pigilan mo bibig mo. Kaya kapag sa susunod may nang sabi sa iyong maitim ka, hingaan mo ng pangluta. Are you there? Alam nyo, pwede at kayang magpatawa na walang ipinapahiya. Ulitin ko, pwede at kayang magpatawa na walang ipinapahiya. Minsan kasi, or madalas, yun ang goal ng ibang nangbubuli nagpapatawa. Gusto nila maging masaya yung crowd, maging masaya yung grupo, yung barkada. To the point na may napapahiya naman na. Okay? So, pwedeng magpatawa na walang ipinapahiya. Ano pa? Ang taong kind, iniisip niya ang dating ng sasabihin niya bago niya sabihin. Nasabi ko naman na ito, pero ididiin ko lang. Maingat sila sa pagpili ng salita. Sabihin mo nga, considerate ako. Ayan. So, kung napansin niyo po last Sunday, ang ipinakanta po ng worship team ay Tagalog. Last Sunday, bakit? Kasi considerate po sila. Baka kasi masyado nang nai-English yung mga line-up, kaya nag-line up sila ng Tagalog. Para naman doon sa mga gusto yung Tagalog. Kaya I believe, dahil English ngayon, next Sunday, Tagalog ulit. Di ba, worship team? Sabi nung naka-line up ako, English po lahat ng line up ko. Siya, baguhin. Ikaw ay considerate. Okay. Ano pa?
Alam niyo po, ang ganda-ganda ng kultura ng Pilipinas. Pero, tingnan din natin yung culture ng ibang bansa. At isa po sa napansin kong maganda ring culture ay ang Japan. Sino po nakarating na ng Japan? Yung iba, feeling niya nakarating na siya ng Japan, kanonood ng anime. Yeah, si Brother Jason naglalaro, no? Hindi, iniabot lang pala doon sa bata. Okay. Kasi kind siya. Okay. Maganda rin yung culture sa Japan. Bakit? Ito yung isa sa napansin ko kasi doon eh. I've been there 2 weeks ago. In my dream. Okay. Praying na makarating ng Japan. Makakarating din ako doon. Iniintay ko lamang manlaglag yung dahon ng cherry para eksakto ang timing, tapos magbibideo ako doon. Tapos send ko, send to all. Yung pala may nasa amin lang. Ano. Okay. Sa US po kasi, ba't nasa US na agad? Hindi, mamaya, babalikan natin yung Japan. Sa US po kasi, priority po doon ang mga pedestrian, yung mga natawid. As in, they can demand. Ganun sa US eh. Ganun kami doon. Actually, pag... galing po kaming leadership camp sa Tagaytay. Ay meron po kaming speaker doon, si Reverend Annie, and she's the senior pastor of JA1LA. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, naku, English iyaw, mapapalaban tayo English. Kaya ang katabi ko yung si JC at saka si Johnny. Ay, praise God. Bakit po praise God? Naintindihan po ng husay ni JC at ni Johnny, nagtagalog ho yung speaker. Praise God. At naintindihan naman ng dalawa, wala namang kahirap-hirap daw. Akin lililingon eh. Magay lang. Ayos din naman eh. May natutunan ka kayong dalawa lang? Ba't parang ang tagal ng amen ninyo? Praise God. At gusto ko i-upload nyo yung video ni Johnny, ha? Yung nagulong sa damo. Talagang in-enjoy yung damo eh. Okay. Sa US, ay ang pedestrian po ay priority. Obligadong tumigil lang sa sasakyan kapag ka merong tumatawid sa pedestrian lane. Di ba? Sa Pilipinas, iba. Sa Pilipinas, ay, ang natawid ka, bilisan mo pag hindi aabutin kita. Matindi dito sa Pilipinas. At saka, ano ba yung natawid na tao? Yung sasakyan sa sasakyan nga, talaga namang, ano, sino mauna sa atin? Anong mga priority? Ako'y galing sa kantuhan, ikaw inadaan sa main road, sinong priority? Kung sinong mauna. Dito'y gayon. Ano? Nakatindi. Pero, balik tayo sa Japan. Alam niyo po sa Japan, pag pinagbigyan yung pedestrian doon at tumawid, pag tumigil yung sasakyan, nagbabaw na agad yung tatawid. Ibig sabihin, salamat po, tumigil kayo. Sabay tatawid sila, mabilis silang tumawid. Hindi yung kagaya ng ating pinagbigyan mo, mabait ka na, kind ka na. Pinagbigyan mo, pagtawid nung dito sa Pilipinas. Tapos maglalabawak pong gano'n yung kabagal-bagal. Sa Japan, pagkatawid nila, pag nasa kabila na sila ng kalsada, magbabauli, thank you po, hindi nyo ako binangga. Ganun sa kanila. Dito sa atin, hindi ka kagad nakatigil. Tumawid, pagkatawid lingunin mo, at gayon ng gaya sa, ikaw kikala mo yung patapang ano. Anong point ko? Wala lang akong makikwento. Hindi. Maganda yung culture na ganon, yung tumatawid ay nagiging grateful, thankful doon sa nagbigay, at yun namang may sasakyan ay nag-give way sa natawid. Are you there? Can I see the hands ng mga may sasakyan or yung mga nagdadrive?
Kahit motor, kasama yan. E-bike po, kasama yung bike. E-bike, lalo na kayo. Paborito ko yung mga naka-e-bike. I love you with the love of the Lord. Ano kailangan gawin? Give way. Pag ikaw naman ay natawid at ikaw ay pinagbigyan, bilis-bilis naman. Okay. Bakit? That's being kind. Considerate tayo sa natawid, considerate tayo sa nag-give way sa atin para tayo makatawid. May kausap pag-ahawa ko? Praise God. Ano pa? Ang kind na tao ay helpful. Pag sinabi mong mabait, ano pang unang papasok sa isip mo? Matulungin. Yan, taong yan, matulungin yan, mabait yan. Diba? Kaya kung gusto mo ngang makadevelop or makakreate ng image na ikaw ay mabait, then you help. Yun lang naman yun eh. At pag sinabing helpful, sila po yung taong hinahanap ang needs ng iba. Siyempre, I'm talking about yung tumutulong nang walang kapalit. Kasi nung mga banda-banda riyan, maraming tumulong sa atin eh, ano? Pero may kapalit. Kailangan siya susuportahan mo. Saka kung sino man, ilan man ang butante sa pamilya nyo. Yung gayon. So we're talking about somebody who help at hindi naghahangad ng kapalit. And when we say helpful, mabait, hindi sila mabait laang ngayon. Sila consistent. Everybody say consistent na mabait. Consistent na matulungin. Bakit? Meron kasi yung iba, ganyan sabi, pasensya na kayo, hindi ako mabait ngayon. Parang, pasensya ka na ha, hindi kita matutulungan ngayon, hindi ako mabait eh, I'm not in a mood. I'm not in the mood. Moody? Siya, hindi pa mabait kung gayon. Ano pa? Hindi lang siya consistent, but they are helping more than what is needed. They're giving an extra mile ng tulong. Nandiyan ba si Teacher Jen? Teacher Jen nasa loob. Ayan. Si Teacher Jen po ay isa sa mga answered prayer po natin. Bakit? Kasi we're praying na madagdagan pa po yung mga nakakatulong po natin sa pag-handle ng kids church ng mga bata. Sino po rito yung natutuwa na yung ating mga bata na hindi makaka-relate sa topic natin ay natuturuan ng topic na relatable sila? Natutuwa ba kayo doon? Diba? Palakpakan naman natin si Lord. Ano pa? Ay laking alwan ninyo dahil hindi kayo kinukulit. At yung mga naroon, ang kinukulit nila, tulong-tulong sila. So kung ang bata doon ay 19 o 20 yung na naroon. Pero itong point ko, kaya ako nabanggit si Ma'am Jen. Last time, I heard na may activity ang mga bata na may mga bula-bulaklak. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Basta may mga bulaklak. Okay? Hindi ko sila nag-aalay doon ha. Walang gayon. Basta meron silang activity, may ginawa sila doon. Pero itong point ko, alam niyo po ba na si Ma'am Jen ang nag-gather ng mga bulaklak doon sa kanilang paligid. Na kasama ka Brother Bernie ng pang-ayong. Si Brother Bernie ha, isipin ninyo kung gaano katikas. Bro, tayo ka nga. Tayo. Yan, kita nyo yan? O, sige, upo na. Ay nanguha ng bulaklak. Kasama si Ma'am Jen at ang mga bata, kasama mga bata. Kasi gagamitin sa activity sa kids church. Anong point ko? Ba't ko ito binabanggit? Pwede naman si Ma'am Jen dumating na lamang at ako'y mag-a-assist. Dahil yun ang sinabi sa akin gagawin ko, ako'y mag-a-assist. Pero, she goes an extra mile. Ano yan? Nilampasan niya ang ine-expect sa kanya. Hindi siya basta dumating para mag-assist. Dumating siya at dala pa niya yung mga kailangan ng mga bata, which is yung mga bulaklak na siya nag-effort, silang nag-effort mag-anak na mag-gather. Ang tawag doon ay extra mile. Mabait. Okay? What else?
natin tandaan na kung kaya nating tumulong, ay gawin na. Mas magaling pa din ang natulong kesa tinutulungan. Ano pa? Di ba sabi, love is kind. Nagiging love lang yung kindness pag ginagawa mo na. Nagiging love lang yung kindness kapag ginagawa mo na. Laging lamang pa rin yung isang act of kindness kaysa sa 1 million intentions. Ulitin ko ha, laging mas lamang pa rin yung one act of kindness, yung in-apply mo na, yung ginawa mo na, kaysa 1 million intentions. Kabait mo naman, talagang kagaganda ng iyong plano, pero hindi ka pa talaga mabait, no, kung nagplano ka lang maging mabait. Magiging mabait ka talaga kapag inaktuhan mo na, pag in-apply mo na. Amen? Pwede ba sabihin mo, sa biyaya ng Diyos, aaktuhan ko ang kabutihan. The best uling palakpak para kay Jesus. Intention to love is not love until you do it. Ano pa? Ang taong kind or mabait, they show kindness to harsh treatment. Yan na. Sumasarap na ang usapan. Kasi, it is so easy to be kind dun sa mga taong kind sa iyo. At next level na, yung maging kind sa mga wala lang, yung hindi mo kilala, yung wala mang ginagawang kahit ano sa iyo. Pero, another level po uli, yung maging kind sa hindi kind sa iyo. Are you there? Ang taong kind, ginagawan niya ng kabutihan ang gumagawa ng masama sa kanila. Wala na nag-e-amen. Ayaw nyo na ata nito. Sabi ko, ang taong kind, ginagawa ng kabutihan ang mga gumagawa ng masama sa kanila. Halika. Yung mga tipong, yung tao'y inaaway ka, pero dadalhan mo pa rin ng isang mangkok na tinola. Pastor, paano pag hindi tinanggap? Tatanggapin yun. Paano kayo nakasigurado? Manok nila yun eh. Hindi. Hoy, huwag yung gagawin yun ha. Tatanggapin yun. Pastor, paano nga pag hindi tinanggap? Di, huwag mong ipilit. Iuwi mo na uli. Pero, sino ka namang natanggi sa pag-ibig? Tunay naman. Kahit ano pang pagmamatigas, ang gawin ng sino mang galit sa iyo, ipakitaan mo ng pag-ibig, nalambot yan. Pastor, sabi ho nag-chat ho Ang chat ho sa akin tinanggap ko lang ha, at nang ayaw kong ikay mapahiya, at dadami pang ating ipagkakagalit. Pero wag mong iisipin na patawad na kita. Tapos nag-send pa uli ng isa, ha? Okay lang. Akala lang kasi natin, minsan, yung act of kindness natin towards dun sa galit sa atin, ay walang talab sa kanila. Meron at meron yan. So kung ang level ng galit niya sa iyo ay 100 and then you're showing kindness to them, maniwala ka, pinakamahina niya ay 99.9% na lang. At least para ka na lang germs after ng safeguard. Diba? Malay nyo, sa susunod, bigyan nyo ulit ng iba namang masarap-sarap na ulam. Baka naman mabo. Oh, this is my point. Hindi ka na after dun sa result. You will do that because you're choosing kindness. Mapatawad ka ako, hindi, it doesn't matter to you na pero syempre, gusto mo yung magkapatawar at magkaayusan kayo. Pero kung hindi man dumating doon, you're choosing kindness, period. Basta ako, gusto kong maging mabuti. Ako, gusto kong maging mabait sa kapurihan ng Diyos.
Eh, pastor, pagkaabot ko'y tinanggap naman sabay tanong sa akin, baka rin may laso. Ano naman yung sasagot mo? Kung lalasunin kita, hindi sa gayang paraan. Huwag mo na pala sasagutin ng gayon, baka lalo magalit. Wala, ikaw naman. Okay. Ano ang kailangan maging motto? Ito ang kailangan maging motto. Sinaktan mo ako, pero mamahalin pa din kita. Sabihin mo nga, habang pumikit ka, tayo pumikit. At habang nakapikit ka, kung meron mang ikaw kagalit pa o may galit sa iyo, habang nakapikit ka, hihingin ko sa Diyos na ipakita sa iyo mukha ng kagalit mo. Ayaw pumikit nung isa. Makikita raw. Kung nga hindi mo pa talaga kaya, huwag ka na pumikit. Basta, may mangyayari dyan eh. Ngayon, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa tapat ng iyong puso at sabihin mo, sinaktan mo ako, pero mamahalin pa din kita. Ay. Tama na, may naiyak na eh. Alam niyo, may nangyari doon. Pastor, wala ho, lalo ko naiyamot, naalala ko. Hindi. May nangyari. May nangyari. Life and death is in the power of our tongue. What we confess, manifests. Kaya humanda ka. May magbabago sa pakikitungo niya sa'yo. Kahit hindi pa kayo nagkakaigi sa ngayon. Bakit? Kasi nag-initiate ka ng mag-release ng kindness. Initiate ka ng mag-release ng love. The most excellent way. Praise God. Sabi po ni Jesus sa Luke chapter 6 verse 33, at kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, which is normal, which is yun ang talaga nangyayari, anong mapapala ninyo? Teka. Mukhang may patutunguhan ito. May sinasabi si Jesus kasi kung ang ginagawan lang daw natin ng kindness ay yung kind din lang daw sa atin, ano daw mapapala natin? Could it be, kapag ang ginawan mo ng kindness ay yung hindi kind sa'yo, may mapapala tayo? Ipagpatuloy natin sinasabi ni Jesus. Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Parang sinasabi ni Jesus, wala! Pareho lang kayo ng mga makasalanan. Yung makasalanan, mabait din sa mabait sa kanila eh. Dapat maging iba ka. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, iba ka. Let's read verse 35. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Yan na nga. At gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, magpahiram ka na hindi umaasa ng bayad. Ano ang sinagot sa iya? Hindi eh. Yung iba ang sinagot doon sa nagsabi, be considerate. Tuloy natin. Malaki ang magiging gantimpala ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. You see? God wants us to act like our Father in heaven. Ang Diyos Ama daw natin ay mabait sa hindi mabait sa Kanya. Kaya anong sabi ni Jesus? Maging mabait o ibigin din daw natin yung mga hindi gumagawa ng mabuti sa atin. Bakit? May reward. Pastor, bakit may reward? Kasi hindi yan madali. Ang mahalin, ang nang-aaway. Pag kayo naman yung mga teenager, ako naman yung medyo may kaunting ibang pananaw diyan. Pag ikaw ay teenager pa, I'm talking with the girls, at may boy na lagi nang-aaway sa iyo, iba yan. Crush ka nung.
Kaya yung mga laging inaasar dyan ni na Bieber, malamang crush ka ni Bieber. Sinong inaasar lagi ni Johnny? Si JC? Maayos kayo. Yan. Iba yon. Kaya, ganunin mo. Balikan mo. Pag ayaw kang tigilan, I'm talking with the girls, ha? Pag ayaw kang tigilan, sabihin mo, crush mo ako, no? At namula ang tainga. Sabihin mo, crush mo ako, no? Kaya lagi mo akong inaasar, no? Crush mo ako, no? Titigilan ka noon. Sasabihin nung, si pastor kasi. Inilaglag. Okay. Pero pagka naman yung mga hindi nayot, anong tawag pag hindi nayot? Anong layot? Grabe kayo, ha? Be considerate, be kind. Sobra kayo. Garne. Para hindi nakaka-offend, tinatakpan ng tenga ni Brother Jason. Para hindi nakaka-offend. Yung daw mga youth kasi, we call them young ones. Ay yung hindi youth, once young. At least young pa din. Once na nga lang, once upon a time. Okay. I'm talking with the adults. Pag hindi ka na youth at may nang-aaway pa rin sa iyo, hindi ka na-crush niya, di ba na yan? Ano gagawin ko, Pastor? Be kind pa din. Be kind pa din. And in Luke chapter 6 verse 36, ano sabi ni Jesus? Maging maawain kayo, gaya ng inyong ama na maawain. Maawa ka na lang, maging mabait ka. Lalo na kung ikaw naman ay goods na. Alam niyo kung ano ibig sabihin doon? Yung wala ka ng issue, siya na lang ang galit. Maawa ka na lang. Bakit? Kaawa-awa ang sitwasyon ng taong hindi nagpapatawad. Alam niyo ba yung galit? Ang galit o ang hindi pagpapatawad ay parang asido na ang unang sinusunog ay ang kanyang lalagyan bago pa ito mapabigay sa kung kanino gustong ibuhos. Kita niyo yung mga naunang telenovela ng Pilipinas, laging may asido sisirain ang mukha ng bida. Yan. Pero ang point ko, mas unang sinusunog ng asido yung kanyang lalagyan. Kaya, ang mga may galit pa dyan, magpatawad ka na. Not for the sake ng kinagagalitan mo, but for your own sake. And then, ikaw naman, na wala ka ng issue, hindi ka nagalit, nakapagpatawad ka na, at siya na lang ang galit sa iyo. Ano ang sabi ni Jesus? Maawa ka sa kanila. Kahabagan sila, maging mabuti sa kanila. Paalwanin, padaliin ang pakikipagbatahe. Minsan kasi nadaplisan na ng kabutihan ng Diyos yung may galit sa iyo at gusto nang makipagkasundo. Ikaw naman ang nadaplisan din naman ng kabaitan ni Satanas. Hoy! Anong hoy? Sa dami ko nang naiabot sa iyo yung sabaw. Tinatanggap ko naman. Oo nga, di mo binabalik ang mangkok? Ikaw naman padaliin naman natin ang pakikipagkasundo sa kanila. Are you there? Parang ayaw nyo na ito pinag-uusapan natin, ha? Padaliin mo. Pastor, hindi mo alam ang ginawa sa akin. Hindi ko alam. Pero isang alam ko, ang sabi ng Diyos, magpatawad, magmahal, gaya ng pagpapatawad at pagmamahal niya sa atin. Yun ang alam ko at yun ang sigurado ako. Ine-expect ni Lord na we're doing this. Sabihin mo sa katabi mo, huy. Ine-expect daw ni Lord na ginagawa natin ito. Ano sagot? Number 3. Love does not envy. Ano ba ibig sabihin ng envy?
Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin. Taas ang kamay ng mga naiinggit pa. Baba, may nataas pa nga. 1 Corinthians 13:4, love is patient, love is kind, it does not envy, or it is not envious. Alam niyo po yung inggit, may kaugnayan yan sa pagiging greedy at pagiging selfish. Talking about greedy, yung tao palang inggit, laging automatic isakim. Bakit? Meron na siya eh. Nung nagkaroon din yung kapwa niya, naiinggit siya, gusto niya meron din siya noon. Ba? Hindi mo kontento. Ano pa? Ang taong inggit ay selfish. Gusto niya na yung pagpapala ng kanyang kapwa ay mapasa kanya din. Yan pong inggit ay sobrang pagnanasa. Yan sobrang pagnanasa na ultimong yung hindi na kanya, pinagnanasaan pa. Alam niyo po kung anong problema sa inggit? Ang problema sa inggit, hindi mapapasa kanya ang kinaiinggitan niya. Ano pa? Dahil meron yung iba, nagagalit si inggit dahil hindi niya makuha. Kaya mapapansin mo, tataka ka, inaano ko galing taong ari? Ba't kaya galit na galit sa akin? Mabuhat nung ako'y bumili ng kutsi, ari garanina. Ay, baka inggit sa iyo. O kaya naman magkakabarkada kayo, parang usapan ninyo, kayong lahat ay magbabantay na lamang ng pagputi ng inyong mga buhok at ng panglalagas ng inyong mga ngipin, at biglang may napaibig sa iyo. At napaibig ka rin naman. At bumukod ka na sa grupong iyon. At pabuhat nang nagalit na sila sa iyo. Bakit? Ba't kayo nagalit? You should be happy for me. Pero ba't kayo nagalit? Dahil ang tagal na nga naman nilang nakabandera, wala pang bumibili, hindi pa nabibenta. Ay nung ikaw, nabenta na, binigay ang tawad, ay di parang nagalit sila at sila na may hanggang ngayon nakasabit pa. Ang inggit ay hindi masaya sa tagumpay ng iba. Kaya lang yan natanggap dahil may kamag-anak yan doon. Ba't kaya hindi pa sabihin, congratulations? Kaya lang naman mataas ang grades niya ni nag-cheating. Paano mo nalaman? Kikasamahan. Hindi masaya sa tagumpay ng iba. Ang inggit, sa halip matuwa, ay nagagalit at nalulungkot. Dalawa yun. Galit at lungkot. Nagagalit at nalulungkot sa kapwa niyang napapagpala. At alam niyo po kung anong nakakalungkot sa mga inggit? Hindi nila makita kung ano ang meron sila. Kasi lagi silang nakatingin sa kung anong meron yung iba. Hindi tuloy sila maging grateful, maging thankful sa kung anong meron sila. They are always looking, envying doon sa pag-aari or pagpapala ng iba. Di tuloy nila makita kung anong binibigay ni Lord sa kanila. Di tuloy nila makita kung anong ginagawang mabubuti ng Diyos sa kanila. Kaya, pwede ba? Sabihin natin sa ating katabi, huwag tayong mainggit. Lason yang inggit, lason. Di yan maganda. Sa ibang translation po, they use the word jealous. Instead of envy, nilagay nila doon ay jealous. Though yan ay halos kaparehas eh. Pero speaking of jealous o selos, ako po ay may warning ha. May warning ako sa mga may girlfriend o may boyfriend na siloso o silosa. May warning ako doon sa mga may nanliligaw o may nililigawan na seloso o selosa. Makinig, mahalaga ito. Warning.
Kung yang BF o GF o nanliligaw o nililigawan mo ay seloso, selosa ngayon, huwag mong aakalaing pag mag-asawa na kayo'y magbabago yan. Kasi kung ngayong hindi pa kayo mag-asawa ay hindi yan mababago, sa palala pa yan pag mag-asawa na kayo. Parang katahimik ninyo. Mahirap! Mahirap yung siloso o silosa ang partner. Ha? Kahit sa friends, nagseselos. Ang malala nito, kahit sa anak. Yan na lang, anak ang inalam mo ng inalam. Paano naman ako? At alam niyo po, ang taong siloso, silosa, ang gusto niya ay sa kanya lamang ang lahat ng atensyon. Kaya mahirap yan. Paalala ko rin naman, ha? Huwag ka rin namang kikilos o gagawa o iimik ng anumang bagay na makakapagpaselos sa iyong partner. Huwag naman yung dalawa ang cellphone mo at yung isa'y wala siyang access. Sino rito ang dalawang cellphone? Ay yung isa, may access si GF, si BF o yung asawa. Yung isa, akin lang ito, huwag mong papakalman ito ha. Privacy, privacy. Ano privacy? Dapat nabubuksan ng iyong partner ang phone mo. Parang ayaw nyo na itong aking sinasabi. Nabubuksan ka. Nabubuksan. Mga asawang lalaki, nabubuksan ka ng asawa niyong babae ang cellphone ninyo. O kapag pinipindot pa lamang ng iyong asawa, ikaw kung ano na agad ang hinangaw-ngaw. Ano lang? Ba't may papakalman? Wala kang katiwala sa akin. Wala kang katiwala sa akin. Ikaw talaga. Masyado kang mapag-isip. Sabi ng tago sa... Ikaw talaga, ako pagkatiwalaan mo. Katagal na natin mag-asawa. Kalalaki na ng mga anak natin. Ako pagkatiwalaan mo. Sabi nung asawa, dadampot ko laang naman at nalaglag. Agay ungga siya. Sa susunod na, kahit malaglag. Bakit? Anong itinatago? Okay. Saka ito pa ha, ito po ay payo ng inyong pastor. When you're in a relationship, hindi na po pwede na yung meron kang close friend na opposite sex. Ano ibig sabihin nun? May boyfriend ka na, may girlfriend ka na, tapos may very best friend ka. Ikaw ay babae, may best friend kang lalaki. Ano yun? Your partner should be your best friend. Ano sabi ko? Your partner should be your best friend and not the other person around. Kadalasan, yung mga best friend na yan, ang mga abangers. Yang mga yan ang mga nambabakdor. Hindi hinaharap ang mga spawn na daan sa likod. Hindi alam ng iba. Yung ibang mga naglalaro nakangiti. Tigil-tigilan nyo na yung larong yan, ha? Okay. Your partner should be your best friend. Hindi yung pag nagkaroon ng conflict, nasaan ka? Narinig kay Bes. Ay ba? Ba't nariyan ka? Ikaw naaway mo ko. Ay bakit? Ba't nariyan ka? Dapat ngayon narinig ka. Ayusin natin ito. Oo. At naririnig mo naman ang boses ng best friend. Dito ka na lang, baka ako nang gawin niya sa'yo. Oo. Ano naman sasabihin? Manda ka, papariyan ako! Yan na. At nag-trending na sa Facebook. Huwag ka rin kikilos na magiging dahilan ng pagsiselos. Ha? Baka naman puso ka ng puso doon sa mga story ng mga
friends mo sa FB na opposite sex, ikaw naman may boyfriend, girlfriend, may asawa na, baka naman may pinupusuan ka pa. May kilala akong gayon kapupusuan ako, nahuli. Ano pa? Naka-story si best friend, hindi naman ini-story yung partner. Kaya alam niyo po, I'm making sure na kapag ako'y nag-story, nakasama ko yung mga taga-church, laging yun may kasunod ng story ng aking asawa at ng aking mga anak at ng aming pamilya. Dapat gayon. Kung napuri mo ang isang sinuman na siya'y pogi o maganda, kailangan doon sa partner mo, babawi ka ng mas maraming beses. Pag nagregalo ka sa kung sino man, make sure may regalo ka rin sa asawa mo. Ay, ang niregalo ko ho niregaluhan ko ho ng bibigyan ko rin ho yung asawa ko, hindi man ho bagay sa kanya. Ay, di ba? Lagi nga alam regalo O yan, ang walis. Luma ng walis natin, yan ang regalo ko sa iyo, walis. Pasipagin mo yan, ha? Pasipagin. Reka. Nariyan paga po kaya. Ano pa? Talking about buhay mag-asawa naman, Kung ang iyong partner ay mas madaming income ngayon compare sa iyo, don't be jealous. Kasi hindi kayo competitors, you're partners. Ha? Huwag kang ma-i-insecure. Huwag mong iisipin na, ako na lang lagi din sa bahay, wala man lang akong kinikita, miski isunduleng. Yung asawa ko, madami kinikita. O yan, isa dyan namang inilagay sa balikat ng mga lalaki ang responsibilidad na itaguyod ang pamilya. Hindi naman yun ibinigay sa iyo, babae. Ngayon naman, kung vice versa ang sitwasyon, yung babae ang mas mataas ang income kaysa doon sa kanyang husband. Husband, hindi naman nangangahulugan na bumaba na ang value mo. Lalo na kung ikaw naman ang gumagawa sa bahay. Bakit? Kung siswelduhan ka, mas mataas ang rate mo dapat. Dahil lang iyong duty 24 hours, 7 days a week. Nasa bahay ka Kahit masama ang pakaramdam mo, walang sick leave. Babangon ka at magluluto. Kung sino man ang nasa bahay. Again, you're not competitors, mag-asawa, you're partners. Amen ba sa mga mag-asawang naririto? Ba't mga yutang nga amen? Tumigil kayo. Okay. Ano pa? Inggit is a very cruel emotion. Sobrang sama. Sobrang sama niyang inggit. Yung hindi mo alam bakit siya galit, inggit pala. Alam niyo bang yung inggit napakatindi ng ginawa kahit sa history ng Bible? Ang inggit po sa Diyos ang nagtulak kay Eva para kainin ang pinagbabawal na bunga. Sapagkat ang sabi ng ahas sa kanya, pag kinain mo yung bungang iyan, makakatulad mo na ang Diyos. Makakatulad mo na ang Diyos. Kinahangad pala ni Eva ang makatulad ng Diyos. Naiinggit siya sa Diyos. Inggit din po ang nagdala kay Daniel sa kulungan ng mga leon. Sabi ng mga officials na naiinggit dahil si Daniel paborito ng hari. Pagplanuhan nga natin itong taong ito, yung siya'y mahuhulin talagang siya'y ipadadala doon sa kulungan ng mga leon para ipakain siya doon. Inggit ang nagdala kay Daniel sa kulungan ng mga leon. Ano pa? Inggit po ang nagtulak kay Cain para patayin ang sarili niyang kapatid na si Abel. Nag-offering sila kay Lord. Tinanggap ni Lord ang offering ni Abel, hindi tinanggap ni Lord ang offering ni Cain. Sa halip na gawa niya ng paraang makapag-offering uli ng katanggap-tanggap kay Lord, nainggit sa kanyang kapatid, pinatay. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, mag-ingat sa inggit. Inggit din po ang nagtulak sa mga kapatid ni Joseph para ihulog siya sa balon at ipagbili sa mga
traders. And so on and so forth. At hanggang ngayon, that inggit spirit is still operating, doing its task para sirain ang mga relasyon. Kaya ang pag-ibig ay hindi maiinggitin. Amen? James chapter 3 verse 16. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Whenever there is inggit, laging may gulo. Kahit yung sa magkakapatid, yan ang unang-unang madalas nakakakitaan ng inggitan eh. Lalo na kapag halimbawang yung isang anak ay masasakitin, hindi siya laging inaalam ng magulang. May inggit naman yung isa. Kaya after ilang taon, hindi maintindihan ng mga magulang bakit itong isang anak na ito ay galit na galit sa kanyang kapatid. Nako, maalaman-laman, yung palay noong bata pa lamang, may inggit na. Yan. So dapat na i-work out yan. Laging may kagulo. Titingnan ninyo. Basta mayroong conflict, malamang meron diyang inggitan. Kahit ang mga pulis, pag nag-iimbestiga, isa sa tinitingnan nila laging anggulo yan. Meron bang inggitang nangyari? Ayan. And in James chapter 4 verse 2, habi po roon, meron kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi nyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Eh, nung ginagawa, naiinggit lang. Pwede naman palang humingi kay Lord. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, sa halip mainggit, humingi na lang kay Lord. Pwede yun. Pwede yun. Kaya kung naiinggit ka sa iyong kapitbahay na may magandang asawa, aba, huwag ka nang hihingi pa pag meron ha. Hingin mong gumanda rin ang asawa mo. Pastor, maganda naman na rin yung aking nakuha eh. Ba't gano'n yan? Di ba nangyari din eh? Ay, dalawa yan. Lagi isa't dalawa. Una, baka naman hindi mo binibigyan ng pampaganda. I'm talking with the husbands here. Padalwa, baka naman binibigyan mo rin ng konsumisyon kaya hindi na gumanda kahit anong ilagay. So, isa't dalawa. Ha? Pwedeng humingi kay Lord. Kaysa mainggit at hangarin ang pag-aari ng iba, humingi ka na lang kay Lord. Are you there? Ano pa? Inggit is one of the reasons kung napapansin niyo po yung mga nakapagpa-dedicate sa akin ng bahay, nakapagpa-dedicate ng sasakyan. Ano ba, Pastor, yung dedicate o dedication? Inihahandog po natin kay Lord yung inyong bahay, inihahandog natin kay Lord yung inyong sasakyan para ingatan at pagpalain ni Lord. Yan. So, kung meron man po na mga nakapagpa-dedicate na ng bahay o sasakyan, napapansin niyo siguro na meron akong sinasabi in my prayer na winawalambisa ko lahat ng negative utterances spoken against you or spoken against this blessing. Winawalambisa ko ang anumang mga negatibong salitang binitawan ng mga labing inggit. Kasi nga yung mga inggit minsan naimik ng alanganin. Halimbawa, may bagong sasakyan, nakita nung inggit, sabi nung inggit, ala, mamaya naman yes. Mababatak na din yan. Tingnan ninyo. Hindi nila alam na ang kanilang sinasabi ay pangit, masama. Again, life and death is in the power of our tongue. Kaya pipiliin natin ang ating sinasabi. Eh, minsan nga yung inggit, hindi na nga makapag-isip. O kaya, dumaan, kaganda ng girlfriend. Naku, mama, mauuntog din yan. Babalik din niya sa malay tao niyan. Kaya anong sinasabi ko, nagde-dedicate tayo. Whenever we're dedicating a blessing, sinasabi natin, winawalambisa ko lahat ng negatibong sinabi laban sa pagpapalang ito at sa buhay ng tumanggap ng pagpapalang ito. Ayan. I cut all the negative utterances dahil ganyan niya inggit eh.
Isa pa, may pakikita kong verse sa inyo. I know you will be interested with this verse. Proverbs 14:30. Everybody, basa. Gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ano ibig sabihin yan? Yung daw inggit, bumubulok ng buto. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kumusta ang buto-buto? Ang inggit pala ay bumubulok ng buto. Alam ninyo, ang sabi ng medisina, ano bang sakit yung alam ninyo bumubulok ng buto? Cancer of the bones. At sino rito yung nakarinig na or naka-encounter na nung, kami nga'y taka, ka-healthy naman ng taong iyan. Kami nga'y taka, kaayos-ayos ng taong yan, maayos sa pangangatawan, maayos sa kinakain. Eh bakit stage 4 bone cancer? Nag-metastasize na. Ano nangyari? Tanungin niyo ako, Pastor, ano pong nangyari? Hindi ako doktor. Pero, tingnan natin kung ano sinasabi ng Bible. Tingnan mo kung ano sinasabi ng Bible kasi ako naniniwala, bago pa nagkaroon ng karunungan ng tungkol sa medisina, ang karunungan na ng Diyos ay nilagay na niya sa kanyang salita. Could it be? Could it be? Baka malma ang inggit, kaya nagkasakit. Kasi ang dami na nating na-encounter eh. Ang taas ng blood pressure, mayroong mga karamdaman, ganyan. Pinag-pray natin, nakapagpatawad, abay gumaling eh. Baka naman inggit lang. Kaya kung kayo may kilala ha, kung may kilala kayo may bone cancer, ipag-pray ninyo, i-encourage ninyo, sabihin ninyo, kung meron man siyang kinaiinggitan, ay ialis na niya yung inggit, at siya'y maging masaya at mapagpasalamat sa pagpapala ng iba. Who knows? Makayo lang ang kailangan, at ang Diyos ay maghimala at kumilos sa kanyang buhay. Who knows? Ako tuwan-tuwa doon sa video na napanood ko eh. Si Brother Erwin may pinagpe-pray eh. Nasa ka si Brother Erwin? Brother Erwin, where are you? Yung pala, nakatago pala sa puste. Nagkatuwa ako. May pinagpe-pray, nililihan. Sabi, ako'y bago lang din dito. Pero, ang sabi ni Bishop doon sa seminar, lahat daw ng patungan ng aming kamay ay gagaling. In Jesus' name. Ikaw ay pinagagaling ng Panginoon ngayon. Tuwa ko, sabi, wow, pwede ko gawin i-story. Wow, praise God. Pwede ko palakpakan natin si Lord sa buhay niya na Brother Erwin. At nung lahat nung nag-life group, nag-outreach nung araw na iyon, kaatindi ninyo. If Brother Erwin did that, kaya mo rin. Now that you know the truth, now that you know the word, sayangi, baka inggit lang ang dahilan. Yung may taning na ipag-pray mo, tapos nakapag-release ng forgiveness, nakapag-release ng inggit, na wala, naging happy na siya sa blessing ng mga kinainggitan niya, at gumaling, aba, ay grabing kabutihan ng Diyos ay pinaranas mo sa kapwa. Praise God. Ano pa? Awit 37:1. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liku nilang gawa. Baka meron pang naiinggit dito dahil may gumagawa ng masama. Paano yun, Pastor? Masama ang ginagawa, ba't maiinggit? Yung naiinggit ka dahil nagbago ka na. Nung nakilala mo si Jesus, hindi ka na nabarik. Parang walang nag-e-amen. Hindi ka na nagbabarik. Tapos naiinggit ka doon sa iba, kakainggit naman ng mga yun, nagbabarik pa sila. Huwag kang maiinggit. Ang sabi ng Bible, huwag kang maiinggit sa kanilang likong gawa. Mabuti pa ang mga yun, no? Bakit? Hali-halili sa isang stick na pilit. Huwag ka nang maiinggit sa kanila. Bakit?
Ikaw nga dapat ang kainggitan nila kasi ikaw ay pinalaya na ng Diyos sa bisyo. Kawikaan 23:17. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Yan, inulit pa. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Yan. Sabi nung isa, magaling pa yung mga gumagawa ng masama, siyang nayaman. Ako itong nalapit sa Diyos at nagpapakabuti, ba't garni pa rin? Ang paalala ng Bible, huwag kang mainggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo raw si Lord at sundin mo ang ipinagagawa niya. Darating ang panahon, mas mayamang ka pa sa mga iyaw. Ang pag-ibig ay di naiinggit sa kakayanan o pagpapala ng iba. Always remember that. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit sa kakayanan at pagpapala ng iba. Pastor, after hearing all of this, feeling ko'y may inggit pa rin ako. Ano po ang gagawin ko? Ito ang gagawin natin. Magpakumbaba. Magpakumbaba. Philippians chapter 2, verse 6. Kahit taglay ni Jesus ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Ano gusto ko sabihin diyan sa inyo? Paano maiinggit ang taong nagpapakumbaba? Paano maiinggit yung taong nagpapakumbaba ay hindi nga niya mister itaas ang sarili niya, maghangad pa ng iba? Are you there? Ano nga lang sabi ko sa inyo? Yan taong maiinggitin, yan ay makasarili. Pero ang taong mapagpakumbaba, ang iniisip niya ay ang kapakanan ng iba, ang kagalakan at kabutihan ng iba. Now tell me, paano maiinggit ang nagpapakumbaba? Eh si Jesus, paano mong iinggitin si Jesus? Siya nga'y Diyos na, pero hindi niya kinuha ang pagiging kapantay niya ng Diyos sa Diyos. Bagkus, kinuha niya ang anyo ng tao at siya'y nagpakumbaba. Paano mo iinggitin si Lord? Sabi ng demonyo nung siya'y tinukso sa ilang after niya magpasting, nakikita mo lahat ng kaharian na yan? Ibibigay ko yan lahat sa iyo. Sambahin mo lang ako. Ano sabi ni Jesus? Hindi. Siya sasabi o nasusulat, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. Diba? Pero alam nyo, ang dating sa akin ito ngayon ay ito eh. Ang dating ng sagot ni Jesus sa akin ngayon ay ganito eh. Satanas, hindi mo ako maiinggit sa mga kayamanan at kaharian na yan. Dahil na mas higit pa riyan ang kaharian at kayamanan ko sa langit, pero iniwan ko, mailigtas lang ang tao. Hindi mo ko maiinggit. Paano mo iinggitin ang taong nagpapakumbaba? At dito ako magtatapos, church. Kailangan talaga natin i-apply the most excellent way. Once again, what is the most excellent way? Love. Bakit? Hindi ka maiinggit sa iyong minamahal. Hindi ka maiinggit sa iyong minamahal. Bakit? Ang tagumpay ng iyong minamahal ay tagumpay mo. May magulang po ba? At kung meron may siguradong ilan, pero majority ng magulang, hindi yan naiinggit sa tagumpay at blessing ng kanyang anak. Bakit? Mahal eh. At kapag meron pa rin nagpipilit na inggit dyan sa puso mo, let this prayer be your prayer also. Ano yun? Lord, ayaw ko pong mainggit. Bagkus, Lord, ang prayer ko,
Pagpalain niyo pa po lalo yung taong yon. Do that. At mamaya, mawawala na yung inggit na yan. Kasi, iniaayos mo ang puso mo eh. From a heart that is being envious dun sa blessing ng iba, into a heart na nagiging masaya sa pagpapala niya at naghahangad pa na mas mapagpala siya. Believe me, mawawala yung inggit, mapapalitan niya ng pagiging mapagmahal. Amen? Sino rito nagsasabi ngayon gusto na niyang makalaya sa inggit? Aba, ayaw pang umamen. Sino rito yung gusto niyang hindi na siya kailanman maiinggit sa buhay na ito? Bagkos, bibiyayaan siya ng Diyos na maging masaya sa pagpapala, achievements ng iba. If you are that person, I am inviting you to stand up. And we will pray. Anong ipagpe-pray natin? Biyaya na maging masaya sa pagpapala ng iba. Magiging masaya na tayo sa blessing ng iba. Matatapos na ngayon yung nagpakulay ng buhok, akala na may bagay. Bumili ng sasakyan, sports car, katanda-tanda na, pambata naman yan. Nagpagawa ng bahay, siguro may illegal yan. Hindi. Makakagraduate ka na ngayon doon. Mangyayari ngayon, ang puso mo'y ganito na. Wow, na-bless siya. Lord, i-bless niyo pa po siyang lalo at nang makita niya sa kalagitnaan ng mga pagpapalang natatanggap niya from you, hindi na lang yung pagpapala, kundi yung nagbibigay ng pagpapala. Ikaw yon, ma-encounter ka niya doon. Yun ang magiging heart natin. Sinong gusto yung? Amen? Come on, let's bow down our heads. And we're gonna pray. Lord, thank you sa message na itinuro niyo po sa amin ngayong araw na ito. We pray, O Lord, develop in us a heart na mabait, na mabuti. Develop in us a heart na hindi naiinggit. And teach us, O Lord, to operate the most excellent way. Teach us, O Lord, to love in spite of, amidst of. Turuan niyo po kaming maging mabuti in all season. Turuan niyo po kaming maging mabait sa lahat ng klase ng tao. Lahat na. Wala nang pinipiling pagpapakitaan ng kabutihan. Lahat na. Miski pa yung aming mga kaaway o yung mga nangaaway sa amin. Help us and give us the grace to be kind to them. And Lord, we pray, anumang inggit o anumang nadidevelop na inggit sa aming mga puso, Lord, we pray, palayain niyo po kami doon. Alisin niyo po ang anumang insecurity sa aming mga puso. Bagkos, developin na sa heart na nagagalak sa pagpapala ng iba. Developin na sa heart na natutuwa at nakikicelebrate sa tagumpay ng iba. And Lord, teach us na sa halip na mainggit ay ipag-pray ng mga taong iyo'y lalo mo pang pagpalain. Lalo na kung sila hindi pa nakakakilala sa iyo, ipag-pray namin lalo silang pagpalain at sa kalagitnaan ng mga pagpapala nila ay ma-encounter ka nila. Salamat, Lord. I pray and declare in Jesus' name na ang J1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na punong-puno ng kabutihan ng puso, punong-puno ng kagalakan sa pagpapala ng ibang mga puso. Wala nang maiinggit at wala nang hindi mabait. Sa biyaya mo, Lord, kami po'y pabuti ng pabuti. Thank you so much, Father. And once again, we pray, teach us and help us to operate in this life the most excellent way, and that is love. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God. God